Hello guys! Welcome po sa Stock Market for Beginners. Ito ang Basic Concept Series Lesson number 3 is Small Cap to Blue Chip Types of Stock by Size. Okay, laki ng kumpanya ang pag-uusapan po natin sa video po na ito. In the last video ay pinag-usapan natin ang kumpanya pwedeng i-categorize by type ng business, anong klaseng business meron siya. Pero sa video na to, ang pag-aaralan natin kung gaano siya kalaki, at it is very important kasi yung laki ng kumpanya, it influences how investor perceive a company. Yung diskarte po sa pag-i-invest sa kumpanya naapektuhan kung gaano kalaki yung kumpanya, at ipaliliwanag ko po sa video po na ito. Pero bago po tayo mag-umpisa, meron pong kumpanyang maliit, may kumpanyang gitna, may kumpanyang malaki. Pero sa atin po sa Philippine stock market, wala lang po nagsasabi kung ano yung definition gaano kalaki ang malaki, gaano kaliit ang maliit So for this discussion, gagamit po ako ng sarili ko pong definition, at nasa sa inyo po kung gusto niyo sundan o kung gusto po ninyong palitan. It's up to you kasi wala pong formal definition kung ano ang maliit, ano ang gitna at ano ang malaki. Pero una sa lahat, ang measurement po na ginagamit kung gaano kalaki ang isang kumpanya ay yung terminology na tinatawag na market cap. Okay, dinefine ko na po ito 2 videos ago. I-review nyo po doon. Pero here, konting review lang po, sasabihin ko po sa inyo. Ang market cap is ano ang pagkaka-value ng lahat ng participant doon sa buong kumpanya. Magkano ang halaga ng buong kumpanya ayon sa mga market participant o sa atin na nag-i-invest sa stock market. Ang formula po niya ay simple lang. Magkano ang isang share ng stock at i-multiply mo siya kung ilang shares ang mayroon yung kumpanya na yon. At doon makukuha na po natin kung gaano kalaki yung kumpanya. Yun ang halaga ng kumpanya. Halimbawa si Jollibee ngayon is worth 240 billion pesos or 250 billion pesos. Okay, maliwanag po ba? Ayan. So, umpisa na po tayo, Bakit nagmamatter ang size sa investor? Ayun nga, naapektuhan po kasi ang strategy mo. Magkakaiba pong size ng kumpanya ay nagfi-fit sa iba't ibang strategy, At kasi nga po, iba-iba rin po ang behavior po nila. Iba-iba ang growth potential nila. Iba-iba yung stability level nila. At iba-iba po ang risk, So, kailangan natin maintindihan para malaman natin kung alin ang nagfi-fit sa ating goals. Ang goals po natin maaaring nagbabago po as we go along this journey of investing. So, kailangan alam natin kung anong kumpanya, anong mixture ng kumpanya ang gagamitin po natin. At mag-umpisa po tayo sa small cap. From the word small, maliit na kumpanya. Okay, since maliit po yan, mas malaki po ang potential niya na lumaki. Maliit nga Okay, So, para po sa akin, ang definition ko po ng small cap is any company na ang market cap niya ay 5 billion pesos pababa. Para po sa akin po yun, Of course, sa ibang tao, mas malaki po dito. Pero sa akin, 5 billion pababa, maliit na kumpanya. Ayan. Usually po, mas bata na kumpanya po to, mas bago. Okay? So, since mas bata siya at mas bago, marami pa pong room na mag-expand po siya at mag-gain ng maraming market share. At mas malaki po ang chance na mabilis siya lumaki. At mas lumawak pa talaga ang negosyo po na ito. And this could be attracted for investor na naghahanap ng malalaking gains, kasi maaga kang pumasok sa kumpanya. Nung maliit siya, pinasok mo na bago pa siya lumaki. At ganito po ang analogy po niya. Siyempre, mas maliit ka, katulad nung isda, nung maliit-liit pa siya, mas malaki yung potential niya na lumaki siya. Parang baby, Pag baby, ang laki pa ng i-grow. Ang baby, pag pinanganak, ilan lang 7 pounds lang yun. Pero pag lumaki yun, kayang umabot ng 100 kilo. So, ibig sabihin, malaki po ang potential na kumita ka ng malaki kapag nag-invest ka sa maliit na kumpanya. Kasi malaki pa yung ilalaki niya. Malaki pa yung ilalago po niya. Kaya lang, may risk po pag nag-i-invest tayo sa maliliit na kumpanya.
Una po dyan, no? Marami pong risk eh. Marami pong risk, no? Una po, malaki po ang chance na mag-fail ang maliit na kumpanya. Ayun, maaari pong matigok, mamatay, at mag-fail ang business niya kasi maliit pa siya eh. Ayun. Pwede po siyang i-compete na mas malalaking kumpanya na mas malalaki yung resources at kainin siya ng buhay. Ayun. Ano pa? Usually, ang mga maliliit na kumpanya hindi sikat. So, mababa po ang liquidity po niyan. So, mahirap pong pumasok at lumabas. Pwede po kayong maipit. Yung investment po ninyo, pwede maipit kung hindi nyo maibenta yung inyong shares at gusto nyo nang lumabas, no? At hindi na kayo komportable in the future, mahirap lumabas kasi mababa ang liquidity po niya, no? At ano pa, since maliit na kumpanya po yan, no? Mas madali po siyang paglaruan ng ibang tao na mga nagmamanipulate sa market kasi nga maliit na kumpanya eh. Kahit na maliit na kapital, pwede nilang paglaruan ito. Kaya minsan, ang prices sa stock market no ay napakalikot at baka talaga sumama ang loob ninyo sa sobrang likot ng presyo po na ito. So, ayun po ang problema sa mga small cap. So, it balances it out, no? May maganda, may pangit, no? Ngayon, kung gusto po ninyong pasukin ng small cap, make sure lang po na nagda-diversify kayo kasi nga mataas ang risk, no? At kung hindi kayo mapigilan at gusto nyo talaga sa small cap, no, piliin nyo po talaga yung talagang promising na maganda ang negosyo at nagbibigay ng madaming dividends. Kasi ganito po ang analogy po niyan. Pag maliit na kumpanya, napapalibutan ka ng malalaking kumpanya na pwede kang lamunin anytime. Ano ang chances mo na mabubuhay ka? Katulad po sa wild eh. Ganyan po sa wild. Pag maliit kang isda, pagkain ka ng lahat. At maaaring mamatay ka, maliit yung chances na lumaki ka. Chamba-chamba po yan. Yun ang ibig po nating sabihin, no? Alright? Next na po tayo, yung kabaliktaran, yung malaki. Large cap, malaki po talaga. So, very stable na po ito at medyo kilala na po ito. So, in my own definition, 50 billion pataas ang large cap. At dahil nga large cap ito, matagal na po ang ganitong mga kumpanya. Matagal na nag-ooperate. Well-established na at typically kilalang-kilala ng mga tao. No? At yung presence nila, strong presence, proven na talaga ang business model kasi matagal na sila eh, at very, very consistent. No? Ang malalaking kumpanya, pwede pa rin naman po yan mag-grow. Kaya lang nga, dahil nga malaki na sila, mas mabagal silang mag-grow kaysa sa maliliit na kumpanya. Mas mabagal, nag-grow pa rin. Pwede mag-grow pero mas mabagal. So, hindi po ito bagay sa mga investor na aggressive kasi mas mabagal. In general, hindi lahat. In general lang po. Pero meron rin large cap na mabilis lumaki. Meron, bihira nga lang. Okay? Maliwanag po ba? So, parang ganito siya. Malaki ka, may ilalaki ka pa. Kaya lang, konti lang. Okay? Konti lang po. Pero hindi ka pwedeng ibuli na ibang company kasi may labang ka. Malaki ka eh. Pwede ka makipagbanggaan dyan, no? Okay, so hindi ka basta-basta tutumba. Kaya pinipili po ito ng mga investor, no? Kasi ang tingin ng mga investor, dahil nga malaki ka na, mababa ang risk mo na mag-fail ka. Okay? Kasi financially stable ka na at resilient ka na sa downturns. Kasi ang tagal mo na eh. Ang tagal mo na, no? At mahaba na ang history na nagbabayad ng dividends. Kasi typically, very, very mature na sila. At this point, no, ay nagbibigay na sila ng dividends. But, no, hindi dahil malaki ka, hindi ibig sabihin wala ng risk, no? Hindi ibig sabihin wala ng risk. May risk pa rin po. Stock prices can still drop significantly at nangyayari pa rin po yan. Even large companies, no, ay pwede po talagang mag-collapse at marami na pong malalaking kumpanya ang nag-collapse po talaga at bumagsak at malaki ang inilugi at malaki ang ibinagsak. Pwede pong mangyari kahit na malaki ka pa. Okay? Hindi po exempted. Pero yung chances na mag-fail ang malaking kumpanya, mababa. Hindi po katulad sa maliliit na kumpanya. Ang laki po ng chances na mamamatay po iyan. Okay? Maliwanag po ba? Okay, doon na po tayo sa pangatlo. Mid-cap. Gitna ng dalawa. Hindi ka maliit, hindi ka rin large. Mid-cap, gitna ka lang. So para po sa akin, ang definition ko dito,
companies between 5 and 50 billion ang kanilang market cap. Mas established na sila kaysa sa small caps, no? Mas mahaba na yung track record nila, no? At stable na rin yung business nila maski papaano at solid na rin ang financial nila. Kaya lang, mas malaki pa yung room nila na mag-expand kaysa sa large cap kasi malaki nga sila pero hindi pa sila ganun kalaki, no? Pero hindi sila bubuit. medyo malaki na rin sila, no? Ayan. So, dito po, ang nakikita po ay medyo sweet spot po ito between small and large company. Nasa gitna, balance po. Parang ganito, no? Hindi ka maliit, malaki-laki ka na rin, pero may ilalaki ka pa eh. Ganon, no? Alright? And why consider mid-caps, no? Kasi balancing nga, no? Financially strong ka than small caps, pero, no? May growth potential ka pa rin, no? At yung liquidity, maganda na rin yung mga mid-cap. Maganda na rin ang liquidity po niya, no? Very, very liquid na rin po ang maraming mid-cap. Okay? So, this is very ideal for investor na naghahanap ng balance approach. So, parang ganito, no? Hindi ka nga giant, hindi ka malaki, pero hindi ka naman basta-basta pwedeng kainin na ibang company kasi medyo may puwersa ka na rin eh. So, minsan pag ganyan, sige, wag na nga lang. Baka masaktan lang pag binangga ko to eh, no? Kasi medyo may size na rin siya eh, no? Okay, maliwanag po ba? Okay, last na po tayo, blue chip. Trust and reliability. Okay, so blue chip po ay klase ng large cap. Malaking kumpanya po ang blue chip. Ang kaibahan po ng blue chip, kilala. Sikat na sikat na sikat na sikat, no? Sikat po talaga sa buong industry at sa buong bansa at sa mga masa. Kilala po talaga. No questions asked, no? Ayan. So mga leaders po ito sa industry, talagang kilala, reliable, strong, ayan, mga ganyan po, no? Okay? So, bakit? No? Example po ng mga blue chip, yung mga sobrang kilala po talaga. Ayala Corporation, ayan, kilalang kilala. BPI, Globe, Manila Electric, Jollibee, ayan, kilala po talaga. Kaya tinawag na blue chip. Kilalang kilala. Brand, kilala po talaga. At malaki, no? Ayan, they may not deliver the highest growth, no? And they often trade at a premium. Madalas po, mahal po yan. Kasi you are paying extra for the brand and the trust. So usually, mas mahal po talaga ang mga blue chip. In general, no? Hindi lagi, pero in general, no? And they are considered safe long-term holdings, especially kung conservative ka na investor. Okay? So, saan natin gagamitin itong information na to, no? Paano natin ina-navigate ang ating investment, no? By size and reputation. Okay, no? So, ganito po siya. Kung kayo po ay baguhan, newbie, beginner investor, typically maganda po ang mundo po ninyo, umpisahan nyo po muna sa mga blue chip at mga large cap. Doon muna kayo sa malalaking kumpanya. Huwag muna kayong pupunta doon sa maliliit na kumpanya. Doon lang kayo titingin sa mga blue chip, sa mga large cap. Bakit? Kasi nga dahil sikat, dahil malalaki, maraming analyst po ang nag-a-analyze po nito. So may research po kayo na pwedeng basahin at doon nyo ipapattern din po, no? At ang mapag-aaralan po ninyo mabuti. Kasi sa umpisa, syempre, no, hindi pa ganun kataas yung confidence ninyo na kayo ang mag-analyze. So, gusto po ninyo may nababasa po kayo or may napapakinggan kayo na coverage ng mga analyst. At yun nga, established na po ito. Stable, mas mababa ang volatility, no? At mas bababa po ang chance na mag-decline kasi nga malalaki na po sila. So, mas safe po sa inyo. Kailangan po talaga, as beginner, as newbie, ang inyo po talagang priority ay mabawasan ang inyong risk. Okay, no? Ang small cap naman, high risk, high reward po ito, no? So, this is often for people na naghahanap ng rapid growth. Pero itong rapid growth po na ito ay dapat po may katulong po or may kakambal po ito na maraming experience po sa stock market. So bago po kayo mag-invest sa small caps, kailangan mo medyo marami na po tayong experience. Okay? Kasi nga po, delikado, mataas po ang risk, no? At very volatile po ito, no? This is best suited sa mga investor po talaga na very experienced at they do their own thorough
research. Okay, maliwanag po ba? So, for beginner, wag munang small cap ha, wag munang small cap. Saka na po ito, saka na. Pag marami na po tayong experience, no? Mid cap, balancing act represents a middle ground, no? Ayan. This is a good option pag gusto niya na pong mag-level up, no? Kung sa feeling po ninyo, no? More than beginner na po kayo, graduate na kayo sa blue chip, graduate na kayo sa large cap. Ayan, kung gusto niyo mag-level up, pwede kayong tumingin dito pa konti-konti kasi mas less risky naman ito kaysa sa small cap. So, pwede po ito kasi more established naman ito than small caps at pwede rin mag-grow po ito, no? Ayan, it just requires more research, no? Pero maganda naman ang upside ng middle cap. Ayan. So, ano ang best approach? Wala pong best approach, guys, no? Ito po ay depende kung ano ang nag-fit sa inyo. Depende po sa stage ninyo ng pag-i-invest, no? Focus on what match your comfort level, goals, and ability to research. Kung saan kayo komportable sa inyong skills, sa inyong goals, yun po ang pag-investa ninyo na kumpanya. Ang mga sinabi ko po ay general guidelines lang naman po. Okay? Large cap, mid cap comes ideal starting point. And then, later on, pag marami na experience, then you can mix and match other investment, no? So, learn to grow as an investor po, no? Para makapag-explore pa po tayo ng maraming opportunities sa stock market. At hanggang dito lang po ang lesson natin. Ito ang inyong Kuya John na nagsasabing mahal mo siya, mahal ka niya, pero mahal ang magpamilya. God bless po sa inyong lahat. Kita-kita tayo sa susunod na lesson. Bye-bye!